Hindi ko sinasabi dun sa eksaktong lugar. Ang sinasabi ko, dun sa ganong kalagayan. Biro mo, hindi ka kumakain ng normal? Sino may kasalanan? Ang dami mong pera noong umpisa eh. Ba't naubos? Oh. Hello? Alam niya, bilib pa ako sa kanya kung ininegosyo niya yung pera niya eh. Hindi. Anong salita? Riotous living. Winaldas. Hindi naman siya kailangan magipit eh. O asan na yung mga kaibigan niya na kasama niya sa kasarapan? Wala na. Wala nang pakinabang. Wala na. Alam niyo, speaking of being broken, doon pumapasok yung providential suffering. Yun yung sinasabi kong subsub. Sumubsub ba yung prodigal son? Nangud-ngud pa ka. Kaya nung pagbalik niya sa ama niya, palagi ko may benda sa ilong yun. Bakit? Nangud-ngud. Teka, sabi niya, teka. Yung mga katulong namin sa bahay, kumakain ng sagana. Eto ko kumakain ng kaning baboy. Punishment ba yon? Hindi. Pero may tamang word doon. Chastisement. Tinalo siya ng tatay niya? Hindi. Pwede nga natin sisihin yung tatay. Kung ako yung tatay, hindi ko binigay. Pero hindi. Yung nga yung kagandahan ng grace. Ang tawag doon, good faith. Kasi kung hindi rin niya ginawa yon, hindi matututo yung anak niya. Kaya marami tayong pwedeng maging lesson doon. Pero hindi yun yung lesson natin ngayon. Ang lesson natin ngayon is humility. Bakit humility? Kasi pagkatapos niya ma-realize, sabi niya, I will arise and go to my father. Yun yung ito ng ating pag-aaral. It takes humility for you to admit that you're wrong. Kaya ano kung aminin kong mali ako, talagang mamali. Kung aminin ko, may tatama ako, tama. Yung walang pag-amin, hanggang ngayon, nagmamaang-maangan, tama siya, something is wrong. Wala namang ginagawang masama eh. Talaga? Kung bakit hindi siya makadraw. Kasi alam niya, may atraso siya. Kasi it takes humility for you to admit I'm wrong. In fact, the word confession, by the way, the word confession, ang ibig sabihin niyan is to say this. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Pag-amin. Tama ka, mali ako. Hindi yung, Lord, I'm sorry, pero, hey, Lord, hindi ganyan eh. Ipipilit mo pa rin kung ano iyo. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts. So may pag-amin. At malibang aminin natin, hindi ka malilinis. Malibang aminin mo madumi ka, hindi ka maliligo. In the first place, tuwing kailan tayo naliligo? Kasi hindi mo iniintay na dumumi ng sobra bago ka maligo. Tama. Araw-araw. At araw-araw na tayo lumalapit sa Diyos para humingi ng tawad sa Kanya, yun yung araw-araw na paglilinis na ginagawa natin. Bakit? Kasi ayaw natin bumantot. At kung may dahilan kung bakit hindi mo gagawin yung mga dapat mong gawin, it's because you're double-minded. Kaya yun yung lesson natin. Siguro napansin nyo, parang nakalso tayo doon sa double-minded.
Hindi tayo nakalso. Itinulot ng Lord na i-address natin yung issue kasi ang problema ng double-mindedness, problema ng bawat isa sa atin. Kasi hanggang ngayon, kahit Kristiyano ka na, aminin natin ito. Posibilidad dito at realidad. Aminin natin na kahit na Kristiyano ka na, ang tendency pa rin, gawin natin yung gusto natin. Minsan kahit hindi gusto ng Lord. Tama? O may magdi-disagree? Kasi ano ba yung ibig sabihin ng double-minded? Double-minded, ibig sabihin nito, alam na natin kung ano yung dapat natin gawin kasi yun yung sabi ng Lord. Pero at the back of our mind, sinasabi natin, baka naman, pwede naman. Konsiderasyon naman. Okay lang naman. Ang dami natin mga, naman. Sana all. Tama. O pues, sabi ni Santiago, pigilan nyo na. In fact, tingnan nyo. Ito. Kasi katwiran ng iba, dito ako maligaya, pastor bakit ba? Ayan. Pag narinig mo na yun, may sasabihin ka pa bang iba? Wala na, kasi sinarado na niya usapan. Pinag-uusapan na rito yung gusto niya. Pwede mo pa bang ipilit yung iba? Wala na, kasi ito yung gusto ko. Pues, sarado na sa iba. Dito ako maligaya. Dito ako masaya. O pues, ano sabi ni Santiago, verse 9? Ano sabi niya? Masaya ka na dyan? O pues, yan na. In-emphasize niya the importance of brokenness. The necessity of being broken. Kasi God cannot make us unless He first break us. Ulitin ko. God cannot make us unless He first break us. Naalala ko nung pinapagawa natin. Simple lang ito, sa mga hindi nakakaintindi, for your benefit. Nung pinagawa natin yung harap, simpleng papalitan lang dyan yung bubong. Di ba? Simple lang yun sa mga nag-iisip na, tatanggalin yung dati, papalitan ng bago. Ganun kasimple, no? Pero hindi nyo alintana na maglalagay ng poste, para makapaglagay ng poste, gigibain yung sahig, lalawakan yung hukay. Kaya nung ginibayan, halos walang pwedeng pumasok. Bakit? Andiyan yung kalat ng mga lupa. Tama? Yun yung ibig sabihin ng unless the Lord break us, He cannot make us. Kaya dito, pinag-uusapan namin kanina, panibagong bubong. Brad, ilang poste? Ayun na naman. Bakit? Kasi may gigibain na naman. Doon sa mga hindi nakakaintindi, nananahimik, may semento na, ba't ginigiba nyo? Huwag ka muna maingay. Hindi mo alam kung ano yung proseso eh. Kasi kung ilang palapag yan, mas malaki yung gigibain. Bakit? Ang tawag doon, pundasyon. Doon sa pundasyon, may tinatawag na puting. Tama Brad? Tama ba yung term ko? Yung puting, yung parilya. Habang tumataas yung inaabangan mo, lumalawak yung gigibain. Hindi ganun kasimple ang construction. God is in the business of building us up. Before He can build us up, He must first break us. Kuha? Be afflicted, mourn, and weep. Masaya ka dyan? O pues,
Magluksa ka. That's the word. Bakit? Tapos ng maliligayang araw. Tanong, tapos na nga ba? He cannot make you unless He break you. Mahalaga ba yung repentance? Kasi ba't maligaya tayo sa kasalanan? Ang dami ng word narinig natin. Yan yung magpapamak sa'yo. Alam niyo, walang malinis sa atin. Lahat tayo may pinagdaanan, may nakaraan. Pero hanggang kailan ka sa iyong kasalanan? Yun yung pinag-uusapan natin. Oh, ito, warning sa double-mindedness. Ina, 1 Kings chapter 18 verse 21. That's the challenge. Hanggang kailan? Di ba, nabasa natin, He giveth more grace. Kaya napapakinggan pa natin habang hindi pa bumabalik ang Panginoon. Kasi pag bumalik ang Panginoon, para kuhanin tayo. Or maunang mamatay tayo bago dumating yung pagkakataon na babalik siya. Whichever, kung ano mauna. Kasi as it is appointed unto men once to die, after this, the judgment. Oh. He giveth more grace. He is giving us the chance to make a choice to change. Pero tanong, hanggang kailan? Yeah, that's the question. Between two opinions. Hanggang kailan ka double-minded? Ano ba? Kung maglilingkod ka sa Diyos, pues paglingkuran mo siya. Kasi kung maglilingkod ka sa sanglibutan at yan yung yayakapin mo, o pues na. Sabi dyan. Kung ang Diyos ay Diyos, sundin mo siya. Kasi kung ayaw mo, edi diyan ka na lang. Magpakasaya ka dyan. Kaya, be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Alam niyo kung ano ito? This is change of perspective. Alam niyo, darating tayo rin sa pag-aaral na yun. Kaya lang, tatalakayin natin siya sa different forum. You know why? Kasi habang pag-aaral, gusto ko to give justice doon sa pag-aaral na yun. Kung ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon, nasaan ang iyong puso. Kaya yung seek ye first the kingdom of God, so ako may sala. Sandali lang po. Kasi kung ako may kasalanan, okay, hello. Sana ako? Let your laughter be turned to mourning and your mourning and your joy to heaviness. Alam mo, ito, i-acknowledge natin to. Realidad dito. Reality and possibility. Yung sinasabi mong kaligayahan mo, yan yung sanhi ng kabigatan mo. Aminin mo o hindi, realidad yun. Binubugbog ka na nga ng Lord sa kanyang salita, hindi ka pa rin matauhan.
Hindi na tayo tinitigil ng Panginoon sa paalala. And yet, di pa rin tayo magising. Ito, tanong. Ano lang, sa sarili lang natin. Maligaya ka ba talaga? Baguhin ko yung tanong. Magang ba buhay ko? Baguhin ko ulit yung tanong. Na-enjoy ko ba yung kapayapaan ng Diyos? Yung kasabihan na si Kristo lang sapat na? Totoo ba yun sa buhay ko? Yan. Kasi ilang beses ko na narinig yun. Si Kristo lang sapat na. Praise God, nakuha natin yun. Alam niyo kung bakit? Kasi kung di si Kristo kaligayahan natin, magulo buhay natin kasi ang dami nating hinahangad. Tama? Sa totoo lang. Lalo na sa panahon ngayon. Ang daming lumalabas sa bagong model ng cellphone. So, kasi sa ating panahon ngayon, quote-unquote, fad na to. Acceptable na ito. Hindi na luxury ang phone. Necessity na siya. Tama? Saan tayo nalinlang ng Diablo? Nalinlang tayo ng Diablo para i-instill sa atin ang covetousness na hindi tayo magkasya dun sa ano meron ka. Gusto natin palagi yung latest. Tama? Siguro tayong mga oldies, hindi masyado makaka-relate dyan. Pero yung mga millennials, kaya sila pursige. In fact, may kilala ko lilipat ng trabaho sa phone. Kasi kasama sa trabaho, pastor, yung latest. So, anong sinasabi ko? The importance of being humble. Kasi alam niyo kung bakit minsan sa preaching nagre-react tayo? Alam niyo kung ano yung ginigiba ng Lord sa atin? Yung ating self. So every time merong ganong address ang Lord sa preaching, tinitira niya yung pinakasentro ng ating kung ano yung sanhi kung bakit tayo ganon. The self. Aminin natin, wala tayo problematic sa area na yun. When I say problematic, wala tayo ibang problema mga kapatid. Kundi sarili. Kasi sa totoo lang, kung patay tayo, say patay, ibig sabihin hindi tayo yung nangunguna. Sino yung nangunguna? Yung si Kristo lang sapat na. Siya yung kaligayahan natin. Kaya kapayapaan tayo. Dahil may kapayapaan tayo, na may katahimikan. At si Kristo lang sapat na. May kasapatan tayo. At dahil sapat na sa atin si Kristo, kung ano yung binibigay niya, kung ano meron tayo, maligaya tayo, namumuhay tayo ng may katahimikan. When I say may katahimikan, hindi tayo nagrereklamo. Bakit? Kasi yan yung nangyayari sa mundo.
Kausap mo ang ginawa ko, hindi magreklamo. Pero, may kilala ba kayo? May kilala kayo? At sinasabi ko ito kasi realidad, posibilidad, maring isa tayo sa ganun. Tama? Yung sawa ko, pag nag-entrega ng pera, to the point na maghihinala ka, siguro lang kumupit yun. Alam nyo, pag si Kristo lang sapat na, maraming mababago sa buhay natin. Hello? Kaya kung kanina pa kayo aray ng aray, kung ano yung kailangan natin baguhin na natin. Kasi sino ba gusto mabigat ng buhay? Kadalasan, bumibigat ang buhay dahil sa'yo. Oo. Yung mga namumroblema, tapos kain ng kain, tapos magugulit siya, ang taba-taba niya. Oo. In the first place, ba't ka bumigat? Kain ka na kain eh. Kasi pastor, diyan kung dinadaan yung problema ko pues, huwag ka maggulat. Di ba? Kasi hindi ka naman bumigat na walang dahilan. Tama ba? Nagamit ko lang as a joke, pero realidad, posibilidad. Kasi palaging may gagawin tayo na minsan ang dapat nating tanungin, tama ba to? So, you fight, you lust, you kill, you desire. Tingnan nyo kung kanino naka-address, kanino? You. So kung binabasa natin ito, parang nakaturo si James sa atin, ikaw. Huwag ka na magturo ng iba, ikaw yun. Kaya nung nag-aaral ako, ano? Kasi every time nag-aaral ako, hindi ako nag-aaral para ma-preach. Hindi. Nag-aaral ako kasi gusto ko marinig ko ano sasabihin ng Diyos. Habang binabasa ko itong James chapter 4, na-preach ko na ilang beses na. Ilang beses na. Yun. Tandaan mo. Ulitin ko, before God can make you, He must first break you. Doon pumapasok ang kahalagahan ng repentance. Doon pumapasok yung kahalagahan ng tigilan ko na nga ito. Yan. How do we hold? Alam niyo yung salitang hold, military term yun. Ibig sabihin nun, stay at ease. Steady. Huwag kang kikilos. At maraming ganong Kristiyano. Kristiyano ko no, and yet, nagpapahingalay sa kasalanan. Alam niya kung anong kalooban ng Diyos kasi ilang beses niya narinig, and yet, hindi yun yung ginagawa niya. Ano ginagawa niya? Yung gusto niya. Nagtataka siya, ba't ganito pa rin buhay ko? Nakarinig na kayo ng gano'n? Eto, pareho pa rin. Walang pagbabago. Tapos marinig mo na kasunod ng mga reklamo na. Palagi pa rin kapos. Sakit ng ulo sa mga anak. Problema sa trabaho. Now, hindi ko sinasabing hindi realidad yun. Realidad pa rin na meron tayong mga problema. Pero despite sa problemang meron tayo, kung tunay na tama ang ating pananaw at tama yung ating pamumuhay, gagaang ang puso natin despite sa kabigatan natin. Tama?
Kaya yung tuwing magpe-prayer meeting, pag nag-share na tayo ng mga blessing, tuwan-tuwa ako. Kasi minsan yun yung kulang. Kasi sa prayer meeting, alam mo, binabalanse natin, may pasasalamat at may request. Hindi naman nawawala yung request. Kaya lang, kung puro request tayo, something is wrong. Hindi ko sinasabing maling manghingi. Hindi naman mali. Kaya lang kasi minsan makikita mo kung saan nanggagaling yung na habang nag-share, bigat ng bigat. Parang wala siya nakakagaangan sa buhay. Kaya umpisahan natin dapat sa pagpapala eh. Kasi pag inuna mo yung pagpapala, minsan nakakalimutan mo na request. Tama? Kaya minsan ako pa makakaalala, teka, no last time, ni-request niya to, ba't ngayon hindi? Hindi ko na tinatanong kasi nag-umpisa sa praises. Amen ba? Kaya ngayon, yung in everything give thanks for this is the will of God. Bakit napakalaga nung may pasasalamat sa buhay? Kasi isang indikasyon yun na na-enjoy mo na yung tunay na buhay kay Kristo pagka natututunan nating magpasalamat. Kaya yung mga tao, demanding ka, something is wrong. Imbis na magpasalamat. Diba? Ikaw na nakatulong, imbis na mag-aangang ka at masiyahan ka na nakatulong ka, nag-guilty ka pa kasi kulang yung tinulong mo. Ay, sorry naman kasi yun lang yung kaya ko. Kaya napakalaga nung in everything give thanks. Hindi lang sa Diyos, kundi maging sa ating mga kapatiran. Kasi doon tayo na-encourage sa magtulungan. Kahit sa maliit na pamamaraan. Yung makatulong ka, makapagbigay kagaangan ka. Kuha nyo. Kaya napakalaga that the Lord break us. And it is very important na para maging fruitful at magiging faithful tayo sa Panginoon. Psalm 51, napakalagang elemento yung brokenness. Psalm 51, verse 17. Kasi kung meron tayong pwedeng ialay na sakripisyo sa Diyos, yan o, the sacrifices of God are a broken spirit and a contrite heart. He giveth more grace because God resisteth the proud, but giveth grace to the humble. Alam niyo yung word na grace dyan? Yan yung He giveth more grace. Pag ang na-enjoy ng bawat isa sa atin ay yung biyaya ng Diyos sa buhay natin, bago ang buhay natin. Tama? Hindi dahil sa tinanggal niya yung mga problema, hindi. Kasi kahit may problema tayo, kung tama yung puso natin, mga kapatid, ang gaang ng buhay natin. Apektado ng mga problema mo. In fact, sa isang tunay na tama ang puso, kinoconsider niya yung mga problema niya na tulong para mas tumatag yung pananampalataya natin sa Diyos. Tama? Kumbaga sa physical exercise, pag nag-exercise ka, bagamat nahirapan ka, pero sa kabilang banda, yung isang benepisyo ng exercise sa katawan ay para gumaang at maging masigla ang katawan. Di ba? O, alam niya ni Mona. Kaya, sa military kasi, the more you sweat in battle, the less you bleed. The more you sweat in training, the less you bleed in battle. Kaya napakalaga ng training sa military.
Kasi mas pinagpapawisan ka raw sa training, mas kakaunting dugong dadanak sa actual na gera. What? So, tutuloy ko next time. Kasi, stubbornness at saka hardness of the heart. Yun yung kalaban natin sa brokenness. Posible ba na Kristiyano mananatiling hard? Kaya may warning eh. Next time, titignan natin yung Hebrews chapter 3. Bago ko susunod, tutuloy sa second point ko na singleness of mind. Magbibigay ako ng warning against stubbornness and hardness of the heart. Kasi kung merong dahilan ng isang tao, hindi magbabago. Kasi matigas ang puso niya. So, hardness at saka stubbornness is an indication of unbrokenness. Hindi na break. Alam niyo yung kabayo? Magamit ko lang example to. Para maging kapaki-pakinabang ang kabayo, kasi likas sa mga kabayo, laki yan sa wild. Ano sila? Hindi mo nangangamo. Mainap. Pero meron term na ginagamit dyan yung mga nag-aalaga para mapakinabangan mo yung kabayo. Ano yung term? I-break sila. I-break. Tatalian mo yan. Dadamba-damba pa yan. Iiwas yan. Manini pa yan. Pero may paraan ng pagtuturo dyan. At yung pagtuturo, yun yung tinatawag na breaking. Speaking of brokenness, that is what the Lord is doing. So sa maraming pamamaraan, we are being broken by God. Kasi magagamit mo ba siya sa pangungutsero, yung kabayo? Magagamit mo ba siya sa paghatak ng mga kargahin mo? Kung hindi mo na-break? Hindi. In the first place, hindi magpapatali yan. Pero pagka na-break mo ang isang kabayo, pwede mo na siyang busalan. Pag may busal na siya, lahat ng iutos mo ka sa kanya, gagawin niya. Tama? Tutulungan ka niya sa mabigat na trabaho mo. Tutulungan ka niya sa pagpunta mo sa mga dapat mong puntahan. Alagaan mo siya, aalagaan ka niya, mga ganon. Pero doon pumapasok yung kahalagahan ng brokenness bago maging kapaki-pakinabang yung kabayo. Kumusta tayo? Have we been broken? So hanggang ngayon tayo ay dumadamba, pumapalag, ayaw magpatali. May kabayo pa nga nangangagat eh. Bagamat hindi katangian ng kabayo mangagat, pero pagka napilit kasi ang kabayo, ang isang worst na panangga niya o panlaban niya is yung bite niya. Katangian ng kabayo, pagsipa eh. Pero pagka nangagat ang kabayo, masyado siyang wild. Uulitin ko yung term, brokenness. Para maging kapaki-pakinabang sa may-ari. Before God can ever make us, He must first break us. Ano ulit yung ano?
The sacrifices of God are a broken spirit and a broken and contrite heart. Take note, O God, thou wilt not despise. He giveth more grace. He resisteth the proud, but he giveth more grace to the humble. Is the Lord breaking us? Alam niyo, sa totoo lang, matagal na tayong bine-break ng Lord. Tagal na. Actually, yung lockdown, habang nire-review, by the way, nakikinig ako ha. At may naging observation kami ni Angel tukol dun sa, gumagamit ba kayo ng, ano yun, Angel? Caption? Ino-on nyo ba? Huwag nyo yun. Nakakalito. Kaya pag nakinig kayo sa preaching, i-off nyo yung caption. Huwag kayong mag-caption. Kasi imbis na makatulong sa inyo, nakakagulo. May na-observe kami ni na, ano yung mga pinagsusulat dito? Kasi minsan, kung hindi malinaw yung pagkakasabi, kung ano yung pagkakarinig nung application, yun yung sasabihin niya. Minsan, hindi lang mali, minsan foul yung caption. So, pag nyo i-on, paki-off. Announcement lang to. Kasi, every time I review, doon ko nakikita yung, ang galing talaga ng Lord. Yun yung topic natin nung pandemic. Nung panahon na lockdown, yun yung topic natin. Ang galing ng Lord. Ako nabe-bless. Kasi, hindi ko basta pinulot lang yung mga mensahe. Araw-araw pinagpe-pray yun. At napansin niyo siguro na yung message, duktong-duktong. Walang putol. Parang walang transition. Bago naman yung topic. Hindi. Yung topic natin na bago ay kaduktong ng luma. Kaya natutuwa ako kasi bakit ako natutuwa? Kasi personally, hindi ko sinadya. There's no way na para ako sa ganun. Kahit namamangha ako, ang galing ng Lord. I do not attribute it to myself. Inaamin ko. Hindi. Na nagsulat ako, ganito, ganyan. Walang ganun. Araw-araw yan. So yung magdi-devotion ako, maganda to, idudukto ko to. Maganda to. Pero man dapat ayusin. Have we been broken? Are we in the process of being broken? O mas tigas pa tayo sa adobe? First Corinthians chapter 11. Yung sinasabi sa verse 28, but let a man examine himself. Alam niyo, sa totoo lang, monthly natin ginagawa ito eh. Monthly natin na observe ito. And the Lord is addressing something sa buhay natin. Every time nakakapakinig tayo, may issue na dapat nating harapin. The important question that we need to ask ourselves now, hinaharap ba natin? O baka kung todo ignore tayo na, hindi para sa akin yan. Baka nga may nagsasabi pa, para nga sa'yo yan, pastor. Posibilidad ba yan? Is that possible? Yes. Baka katakot-takot na, look who's talking. Ang comment.
Pero every time we conduct our communion, we're conducting this so that we can observe itong topic na ito, itong issue na ito. Now we need to face God squarely. At tanungin siya, Lord, what do you want me to do? Kasi every time we hear God's word, every time we listen to God's word and He speaks to us, may pinapagawa ang Lord. Baka matagal na natin dapat gawin, hanggang ngayon hindi natin ginagawa. Gawin na natin. Bakit? Kasi yung how long na sinasabi kanina sa talata natin, sinasabi yun para samantalahin na natin yung pagkakataon. Alam niyo bakit? Kasi yung biyaya ng Lord, bagamat ito ay pinapahaba niya, pero hindi ito forever. Hanggang ngayon lang ito. Habang may panahon. Kasi kailan matatapos ang panahon? Pag dumating ang Panginoon. Wala nang pagkakataon. Yung maiiwan, maiiwan. Bakit siya maiiwan? Ito. Namin natin halimbawa. Actually, hindi tayo umabot dun eh. Pero dapat babanggitin ko yun sa pag-aaral natin. Nabanggit ko yung prodigal son. Babanggitin ko sana si Jonah. Naging matigas pa si Jonah? Oo naman. Tumakas yan. Tahasan. Sinabi niya sa Lord, ayoko Lord eh. Hindi mo sinabi at dinuro ang Lord na ayoko, wag mo akong pakialaman. Pinatunayan niya sa ginawa niya. Nakatakas sa Lord. He giveth more grace. Kaya hanggang ngayon, may ganito tayong topic. Pastor, di na natapos sa topic na yan. Hindi matatapos yan hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Alam niyo bakit? Kasi hanggang sa panahon na yon, may dapat tayong ayusin sa buhay natin. Aminin niyo naman. Huwag tayo magmalinis at sabihin natin, wala nang aayusin sa akin, Pastor, ayos na ayos to. Hindi nga. So, let a man examine himself and so let him eat of that bread and drink of that cup. Hindi ko pa nabanggit si Mrs. Lot. Kasi hanggang doon yung warning. Yung hindi totoo, matuliwan. Kaya nga palaging ang challenge ko, magpakatotoo na tayo. Bakit? Kasi isang posibilidad, isang realidad, maraming tao pwedeng magpanggap. In fact, magiging topic ko yun. Yung apostasy, many shall depart from the faith. Many. Hindi unbelievers yun. Professing believers yun. Now, hindi ko sinasabing true believers kasi hindi sila lalayo. Kung napalayo man sila, babalik sila kung true believers sila. Pero sino yung magdi-depart from the faith? Yung mga professing believers. At mangyayari yun. Nangyayari na yun. So, sinasala tayo ng Panginoon. Alam niyo kung ano yung team song natin dapat ngayon? Matira matibay. Bakit? Kasi yun lang yung maliligtas. He that endureth to the end. Hindi madaling maging Kristiyano. Kaya tigilan nyo na yung kaiisip na ang daling maging Kristiyano. Sino may sabi sa'yo? Kasi hindi lahat handang sumunod sa ganun. Walang pilitan. Kaya kami mag-asawa, prayer na lang namin, sana lahat ng mga anak namin tunay. Sana. Kaya ginagawa namin ng lahat para talagang, tama yung sabi ni Jacob.
Magpakamagulang tayo sa mga anak natin. Huwag tayong maging tamad sa pagtuturo sa kanila. Kaya every time may pagkakataon kami, gagawin namin para masolo sila, masiran sila, gano'n sila katotoo sa pananampalataya nila. Habang nandito kami. Yan yung sabi ko sa mga youth. Habang nandito pa ako, makinig na kayo. Pag nawala ako, tapos na. Bagamat pwede nyo ituloy, kaya lang lahat ng sinasabi ko para sa inyo. So yun yung layunin. Every time mag-Lord Supper tayo, hindi nawawala ito. Personal examination of our hearts. Is the Lord breaking us? Pastor, how would I know na the Lord is breaking me? He's convicting you. So habang nakikinig ka, parang, ako yata yun. Huwag mo na lagyan ng yata, ikaw yun. Kasi the mere fact tinamaan ka, hello, nakita mo eh. Pasalamat ka nga, nakita mo eh. Kasi yung walang conviction, hindi niya nakikita. Alin? Saan? Kailan? Ano daw? And yan, narinig niya. Pero hindi niya naintindihan. So, pero yung ikaw naintindihan mo, tinamaan ka, naapektuhan ka, pasalamat ka. Bakit? Kinakausap ka ni Lord. He give us more. Meron ba dapat ayusin sa atin? Hindi naman ibang tao mag-aayos yan eh. Ina, next time na lang yung video ha. May video ko inanda eh. Tungkol sa pagbabago. Kasi ang pagbabago, hindi mangyayari sa isang tao malibang pangyarihin niya. Ulitin ko ha, ang pagbabago hindi mangyayari sa isang tao malibang pangyarihin niya. Kaya ka hindi nagbabago kasi ayaw mo. Hello? So ngayong umaga, we will sing our song, Search Me. And as we sing that, let's sing it prayerfully. Magpasaliksik tayo sa Diyos. Hindi lang sa sarili natin, kundi ang banal na Espiritu ang gumagawa sa atin. Para ituro yung mga area sa buhay natin na, yan, ipagpasakop mo sa Lord yan. Yan. Harapin mo sa Diyos yan. Aminin mo sa Diyos yan. At sa pag-amin mo, ipangako mong babaguhin mo. May mga bagay-bagay na hawak-hawak natin, yakap-yakap natin, na hindi natin pwedeng yakapin ng Diyos, malibang bitawan natin. Kung ano yung yakap-yakap natin ngayon. Search me, oh God.